in the month is June. So ibig sabihin, wala talaga siyang kinalaman doon sa 22 na eskwelahan na tinayo. Ito, papanoorin nyo ito. Ano na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, ang ito ba no? Baban to. So, for 2025 po, out of 1,700. Grabe ah. Kahit si Secretary Vince napasabing, totoo ba to? Hoy Marcos, totoo ba yan? Tang-inang gobyerno to, no? Tang-inang gobyerno. Nung panahon niya ni Pangulong Duterte, may pandemya na, libo-libong na itayo. Kayo, 22, anak ka na yung wedding. Tapos ikaw ba is ganda, animal ka? Isisisi mo kay Heart Evangelista o kay Chis Escudero? Bakit hindi mo banggitin si Marcos? Dahil pinsan ni Martin? At si Martin, ano mo? Ano? Kakilala mo? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Ayan na yun. 100 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na. Seka. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, grabe oh. Kahit siya naiiyak parang Secretary Vince. Alam mo, etong tao na to kasi magaling ito. Sa totoo lang, napakagaling nito. Isa ito sa masasabi nating dahilan kung bakit nag-survive tayo nung pandemya. Walang politika ito. Ito maman to, ano lang ito public servant talaga ito. Okay? Ito'y nag-serve nung panahon ni Pinoy, nag-serve nung panahon ni Duterte, ngayon nag-serve sa panahon ni Marcos. Wala akong politika yung totoong mama na to. Napakagaling ho nito. Na-observe ko na yun ito. Napakasipag nito, napakagaling ho nito. Lalo na during the pandemic. Alam niyo yun? Siya talaga, kasi ano ko yun, na ako mismo, na-experience ko yun. Kasi nung panahon ng pandemic, di ba si Mocha nagtatrabaho sa OWA noon, talagang tumutulong siya. At saka sa mga vaccine, pagkailangan talaga ng mabilisan, ito si Secretary Vince noon. Talagang kayang magtrabaho ng todo-todo. Mabilis kumilos. Para itong si Yorme din bilis kilos. Kahit dito, nagtataka siya bakit 22 lang. Alam ko may magagawa siya dito. Sa totoo lang, may magagawa naman siya dito. Sana talaga magawa niya ito. Ako'y naniniwala. Pero yun nga, nakakatanga lang. Bakit kanyo? Mantakin mo may isang vice ganda na magsasabi bang walang eskwelahan. Ito masama Sana, kung wala talagang eskwelahan, doon lang sa lugar ni Chis Escudero o sa lugar ni Heart Evangelista. Di ba? Hindi, ako nga, sabi ko nga, pambihira to, hindi pa sinabing Chis Escudero, sinabi lang Heart Evangelista, parang walang bayag to, di kayang diretso yun. Ay, parang walang bayag. Parang hindi ata tama yung term na yun. Sorry. Hindi, I mean, when I say bayag balls, ibig sabihin yung courage, di ba? Na, kung ang pinatatama mo si Jesus Escudero, huwag mo na dami si Heart Evangelista. Ba't ba ang hilig nyo dyan? Dinadamay ba namin yung girlfriend mo ba, yung jowa mo, asawa mo? Ano ba pangalan? Sino ba yun? Hindi naman namin dinadamay yun sa kalokohan mo, sa pagiging bastos mo. Hindi naman namin dinadamay yun. Di ba? Si Jack lang ng Banateros, andang damay doon kasi sinasabi nila, takbo daw ikaw presidente. So first lady si Ayo. Ano ba yun? Si Iyon ba yun? Anong pangalan nun? Hindi naman namin dinadamay yun wag mo na idamay si Heart Evangelista. Ano to? Inggit ka ba dahil siya naging talagang nire-represent niya yung fashion sa Paris? Hindi, kasi alam mo, nakapunta ako ng Paris Yan sa Paris talagang panalo dyan lalo na yung mga branded na dyan tayo talaga na tingin-tingin ng mga branded na mga
mga gamit. Talagang pag Passion Week yan, no? Si Heart Evangelista talagang lumalakad. At talagang pipicturean ng mga tao yan. Talagang malupit ang picturean dyan pagka kay Heart Evangelista. Kilala na yan international. Isipin mo si Vice Ganda yung lumakad doon. Putang ina shit. Puta. Isipin mo na lang. Ako, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na siya magre-representa ng Pilipinas. Ibigay nyo na yan sa Thailand. Wag na ikaw magrepresenta niyan. Please lang, parang awa mo na. Hindi. Ako nagtatanong lang. Yung ba ang dahilan kung bakit si bumabanat ka dyan kay Heart Evangelista? Ba't kailangan mo siyang banggitin? Hindi ko maintindihan eh. Alam mo yun, style mo, bulok. Yung parabagang ayaw mo siyang tirahin ng diretsyo, so pinahagingan mo na lang dyan sa lugar ni Bart Evangelista. Mga ganun-ganun pa yung pagmumukha mo. Sa lugar ni Bart Evangelista. Ano ka? Pabira ka o Vice Ganda o. Kasi napapagalata ang inggit ka pagka ganyan. Hayaan mo na kay Heart Evangelista yung fashion. Hayaan mo na sa kanya yun. Sa'yo na yung babuyan. I mean, babuyan ng sa comedy bar kasi binababoy mo yung mga customer mo. I mean, binabanatan mo. Sa'yo na yun. Ikaw na pinakamagaling mambara. Ikaw na pinakamagaling mambuli sa mga show. Ikaw na. Sa'yo na yun. Ikaw na ang hari. Reyna doon. Diba? Wala nang problema. Ikaw na ang reyna doon sa issue ng yung comedy bar. Ikaw na ang pinakasikat na. Ako, matindi respeto ko sa mga stand-up comedian. Alam mo kung bakit? As a matter of fact, pag ako gusto kong turuan yung grupo ko, yung mga mokagas na kung paano mag-spiel, how to entertain, sabi ko sa kanila, panoorin ninyo ang mga stand-up comedian. Kasi mga stand-up comedian, matatalas ang isip niyan. Talagang matataba ang isip niyan. Magagaling talaga. May respeto ako dyan. Ang daming mas magaling sa totoo lang kay Vice Ganda. Hindi ako yung hindi panlalait ang puhunan. Kasi si Vice Ganda, mula noon, nag-drums pa nga ako dyan. Kita ko na yung yung ugali niyan, yung lalo na sa show, yung panlalait ang puhunan. Hindi ko yun eh. Kasi sa ibang-iba sa ibang bansa sa Pilipinas. Sa ibang bansa, yung puhunan nila pag sa mga stand-up comedian, lalo na nung before, talagang comedy. Sa atin, kukuha ng audience, lalaitin. Hindi ko gusto yun. Parang, hindi naman sa hindi ko gusto. Parang sa akin yun eh. Parang maliit na tawag doon? Pang beginner. Yun. Yung panlalait lang ang kayang gawin. Beginner lang. Dapat ang comedy, natatawa ka talaga, hindi dahil sa panlalait. Yun lang, sa akin sa tingin ko hanggang ngayon, ganun pa rin si Vice Ganda. Hindi na umasenso. Hindi, totoo, hindi ho nag-improve. Kaya ang dami na ngayon sumisikat na stand-up comedian kasi magagaling talaga sila. Hanggang ngayon may mga kasabay kami, magagaling talaga eh. Hindi naman kailangan manlait eh. Si Vice Ganda, parang na-stuck na dun eh. Kaya siguro, ang tindi ng inggit nito kay Heart Evangelista, dalawa lang yan eh. Inggit ka siya kay Heart Evangelista o inutusan siya ni Martin na tirahin si Chis Escudero. Ano sa tingin nyo? Ayan Diba? By the way, highway yung contest pala natin, i-announce natin yan, unya-unya. Kung sino yung nanalo. Kaya lang kasi ayaw daw magbigay ng GCash number eh. Kung ayaw forfeit na lang natin yan. Kasi ang natin dito, moderator natin dito si Ann Harot. Si Ann Harot ang titingin ng mga winner. Siya magde-decide. So kung meron kayong reklamo sa barangay, kayo magreklamo, wag sa akin kay Ann Harot. Siya magbibigay ng tinitingnan niya, nire-research naman niya at dino-double check ko din. Siya ang magsasabi ng kung sino yung first 3 na nanalo na makakatanggap ng 500 GCash. Tapos, tinatanong niya yung mga tao ko yung GCash number. So please, pakisagot na lang siya. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo yung nangaraton yan. Okay? Ito pa, speaking of artista. Hindali, giginom lang ako. Speaking of artista, mga kababayan, i-announce ko pala yung winner mamaya. At meron ulit tayong question.
para meron uling tigpa 500 Gcash. Palakpakan. Speaking of artista, alam mo, eto kasi yung tao na ito, isang artista na congressman. Siyempre, alam nyo naman po, galing din po tayo sa entertainment industry. Dati po akong matini idol. Hindi. Yung grupo ko. So, meron akong mga contact ba na sa loob pa rin ng entertainment. At nung lumalabas tong pangalan ni Atayde, tinanong ko sa kanila, totoo ba itong Kasi ako kasi yung tipo ng tao, lalong-lalo na vlogger, na hindi ako yung gullible, yung mabilis maniwala. Pag ako nakakita ng mga balita, nagtatanong ako, o dino-double check ko muna, nire-research ko muna, or di kaya talaga magtatanong ako sa mga taong may kakilala, o di kaya may connection dito, at tatanungin ko, totoo ba itong mga ganito? May mga balitang ganito. Sabi ko nga ho sa inyo, di ba, kahit to si Secretary Vince, dati na natin yan na-meet . So, marami po tayong tinanungan at may mga nagsabi sa akin tungkol kay Atayde na hindi totoo yun, yung binibintang kay Atayde. Hindi naman daw sila nag-contact ni Diskaya or something. Maybe the parents, which is yung parents, hindi naman parte ng gobyerno. Okay? Hindi ho yun politiko. So si Atayde, wala namang connection daw doon. Yung batang Atayde, yung congressman. Sabi ko, bakit naman tinitira? May proof ba? So hanggang may mga nagsabi sa akin na ito, ganito kasi yan. Alam mo, very deceiving ngayon ang gobyerno. Ang gobyerno talaga gumagamit at bumabanat, binabash ang mga artista. Kaya nga, kung papansin ninyo, yung kay Cheese Escudero, laging idinadrag si Heart Evangelista. Na, una-una, ako honestly, to be honest, sa vlog nila, hindi ko masyadong pinanonood yung kasi yung personality ni Heart, yun yung tipo ng babaeng ayoko. Hindi ibig ko sabihin masama Maano yung personality ni Heart mas strong. Hindi ako masyadong ganun. Ayoko ng ganung strong. Yung sabihin, independent si Heart Evangelista. Hindi ako masyadong ganun. Kaya nga ako walang jowa at asawa . Ayoko ng medyo ganun. Ano ibig ko lang sabihin? Ibig sabihin, independent si Cheese Escudero tsaka si Heart. They have their couple, but they have different lives. May diskarte si Heart, may diskarte si Cheese Escudero. Hindi ko maintindihan bakit laging ikino-connect si Heart Evangelista kay Cheese Escudero. Di ba? Hindi mo napapansin? Every time na umaano never kong nakita na pinagtanggol naman ni Heart si Cheese para i-connect siya doon. Di ba? Pinagtanggol ni Heart yung sarili niya nung siya na yung binabash. Kasi binabash siya na nepo, something like that. Nakalimutan nyo ba dating may issue na nga yan? Anong issue? Mayaman kasi sila. At ang balita, mayaman na mayaman, sobra. Hindi mayaman lang na yung umiinom sa Starbucks o yung bumili ng isang bag tapos hindi na nagpalit forever in their life. Hindi ganung mayaman. Ito yung tipo ng mayaman na talagang elitista. Laking pamilya ng mayayaman talaga ito. Kilala na mayayaman ito. Kaya nga, di ba, may balita pa no na medyo may problem, parang hindi matanggap ng family. Pero ngayon okay na . Yung si Cheese Escudero kasi politiko. Alam niyo yun? So, si Heart Evangelista, nung binabash siya na kesyo, yung pera daw niya na pinambibili niya, pinang-fashion niya, yung mga gamit niya ay galing kay Cheese Escudero, malabo po yun. Malabo ho yun kasi napakahalatang-halata naman sa personality ni Heart . Pero bakit kino-connect sa kanya? Kasi nga, pag artista at binash mo, maingay. Pag maingay, matatakpan na yung mga tunay na issue. Halimbawa, si Martin. Where na you? Andiyan ka pa ba? Ano na nangyari sa'yo? Nangayayat ka na ba ng tuluyan? Tingnan ninyo, wala na.
Parang naglaho na si Martin. Di ba? Hindi nyo napansin yon? Kasi nga sa mga issue ng artista. At may nagsabi sa akin, ngayon ko na lang sabihin, na yun din ang issue kay Atayde. Kasi si Atayde artista rin eh. Tapos may artista pang asawa, si Maine, di ba? So, ibinabash ng todo para mawala ang atensyon kay Martin. May nagkwento pa nga sa akin, ano yan? Troll ng mga speaker troll yan. Yan ang babash kay Atayde. Para madiin si Atayde, maingay, si Maine Mendoza, maingay. Siyempre, kilala natin sikat eh. Yung mga kasi halimbawa, sa dami-dami ng congressman bakit si Atayde ang naging yung natatandaan? Kasi nga artista. Tapos si Maine pa, Mendoza, di ba? So talagang maalala mo siya. Pero ba't di nyo naaalala yung ibang congressman na binanggit? Wala kasing jowang ang artista eh. Nakukuha niyo ibig ko sabihin because of the artista factor. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala